sa radyo kaya't kinalimutan ko na ang pagsusulat ng kwento ng buhay ko. Tapos kailan lang ay nakita ko ang isang video mo sa YouTube kung saan nagbabasa ka rin ng kwento sa iyong channel at yun, muling nabuhay ang pagnanasa kong mabasa mo ang kwento ng buhay ko na siyang isusulat ko ngayon. Kuya Bono, itago mo na lang ako sa pangalang Gudo ng San Jose, Nueva Ecija. Ako ay 37 years old na sa ngayon. 2 taon na akong lagpas sa aming DHAA na 35. Marahil nagtataka ka, Kuya Bono, kung ano itong DHAA. Mamaya malalaman mo rin sa pagpapatuloy ng aking kwentong gusto ko sanang mabigyan kung maaari lang naman ng pamagat na ang 3 talong. Balik tayo, Kuya Bono, sa taong 1998 kung saan ako ay 16 years old pa lamang at nasa huling baitang ng high school. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay hindi pa uso sa amin ang cellphone kaya't ang ligawan ay dinadaan pa lamang sa sulat o love letter. At noong araw na yon ay hawak ko ang love letter ni Simeon na sinulat ni Jude para kay Jennifer na nililigawan ni Simeon. Si Jennifer ay nasa section 1 at ang room nila ay nasa 2nd floor. Paakyat na ako noon ng hagdan nang makasalubong ko naman si Elena. Kasama ang kanyang best friend na si Marie. Kaya't agad kong ibinaling sa iba ang tingin ko. Hala ka, torpe pa talaga, Godofredo, oh. Di mo man lang matingnan si Elena? Pasigaw na sabi sa akin ni Marie. Si Marie, Kuya Bono, ay kabarangay ko at si Elena naman ay 3 taon ko ng crush noon at sa ibang barangay siya nakatira. Binilisan ko ang lakad ko noon, Kuya Bono, dahil kinakantsawan na ako ng mga estudyanteng nakarinig sa sinigaw ni Marie. Pawisan ako nung makarating ako sa classroom ni na Jennifer. Kinawayan ko lang siya sa pinto at lumabas naman siya upang lapitan ako. Walang salisalita, inabot ko sa kanya ang sulat. Ano to? Tanong niya. Sulat, love letter. Galing kay Simeon. Tama ka. Galing mong mahula. Nanay mo si Madam Auring, ano? Gago. Alam ko, matagal na. Nagago talaga. Alam ko, matagal na nga. Diyan ka na nga. Sabi ni Jennifer sabay talikod. Tumalikod na rin ako at hahakbang ng muli sa pasilyo nang tawagin ako ni Jennifer kaya't bumalik ako. O bakit anak? Anak? Ni Madam Auring. Gago. Alam ko, matagal na. Ay, Diyos ko, Godofredo, ang hirap mong kausap. Hindi na. Pinapatawa lang kita eh. Para gumanda ka naman. Ala, hayop na to. Ako hayop? Di ko alam yun pero ngayon alam ko na. Hayop pala ako. Salamat ha. Kagago mo talaga. Alam ko, ops! Tama na, Godofredo, please. May sasabihin lang ako. Nakikinig ako. Birthday ko sa Sabado. Punta kayong 3. Kaming 3. Oo, kayong 3. Sige. Simpleng sagot ko. Inirapan ko siya tsaka ko tinalikuran at binagtas ko na nga ang pasilyo pero narinig ko pa rin ang kanyang mahinang sigaw ng Gago! Si Jennifer ang muse sa highest section, Kuya Bono. Napakaganda ni Jennifer. Naging ka-close ko siya simula nung intrams nung 3rd year kami kasi teammates kami. Tapos naging partner ko naman siya sa sayaw na pang-contest noong sumapit ang foundation day namin. Siya ang dumikit sa akin, ewan ko kung bakit. Hindi naman ako gwapo. Simpleng-simple lang ako, Kuya Bono, pero yun nga, joker talaga ako sa mga taong hindi espesyal sa akin. Pero kung kasing espesyal siya ni Elena, ni magsalita, kinatatakutan ko. Torpe talaga ako, Kuya Bono, kapag naging espesyal na sa akin yung babae. Si Elena ay maganda, morena nga lang pero mahinhin at maganda ang boses, syempre pati mukha. Pero syempre mas maganda si Jennifer pero dahil nga sa wala akong gusto kay Jennifer ay talagang nabibiro ko siya lagi.
Maraming lalaki sa school ang naiinggit sa akin lalo na kapag kasama ko at kabiruan ko si Jennifer. Yung iba nga akala nila shota ko siya kaya naiinggit sila. Yung tatlo na tinutukoy ni Jennifer na iimbitahan niya sa birthday niya ay ako, si Simeon at si Jude. Kami ay solid na magkakaibigan Kuya Bono mula pa ng first year kami sa high school. Di lang kami basta magkakabarkada o magkakaibigan kundi para kaming magkakapatid kung magturingan. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Kaming tatlo ay magkakaiba ng kwento at estado sa buhay Kuya Bono kaya siguro nag-click ang pagkakaibigan namin. Ako, simple lang ang buhay ng pamilya ko. May maayos kaming tahanan, nakakakain ng 3 beses isang araw, 50 ang baon ko sa school, si Papa ay driver ng bus biyaheng Pasay to Gigaraw. Si Mama naman ay may sari-sari store sa harap ng aming bahay. Ako ay katamtaman lang sa talino, madalas average ko ay 81. Sa itsura, simple lang. Kung dalawa lang ang pagpipilian, pangit o gwapo, mas masasabing pangit ako. Aminado po ako. Si Simeon masasabing may kaya sa buhay. Engineer ang papa ni Simeon sa Saudi at ang mama niya ay may tindahan ng cosmetics sa bayan. Ang baon niya araw-araw ay 100 hanggang 150. Pero sa talino, dun siya nagkulang. Madalas na average ni Simeon ay 77. Doble palakol. Sa itsura, may itsura si Simeon at maporma kasi lagi siyang pinagsha-shopping ng mami niya. Si Jude naman, mahirap. Magsasaka ang tatay niya ng bukid na hindi sa kanya. Nakikipagporsyentuhan lang kumbaga. Ang nanay naman niya ay maraming alam na trabaho. Minsan naglalaba, minsan nagtitinda ng gulay, minsan nakikigapas at nakikitanim, minsan pumapasok sa paggawa ng suka, minsan gumagawa ng uling. Sa talino, pinakamatalino sa amin si Jude. Kaya lang dahil maraming absent ay nag-a-average lang siya ng 88. Sa itsura, si Jude din ang pinakagwapo at pinakamatangkad pa sa aming tatlo at may pinakamaganda pang pangangatawan. Hindi nga lang maporma kasi nga mahirap lang sila. Pagdating sa mga hilig na libangan, dito na kami nagkakaisa. Wala kaming pagkakaiba. Pare-pareho din kaming mahilig sa basketball at pagbabike. Ngunit higit sa lahat, mahilig kami sa musika. Kami ni Simeon ay mahusay maggitara. Si Jude naman ang aming vocalist dahil talagang magaling siyang kumanta at maganda ang kanyang boses. At ang paborito naming music genre ay FRC o Folk Rock and Country Music. Isa sa pinaka-paborito naming kanta ay yung Tequila Sunrise. At pagdating dito, si Simeon ang expert sa pagtipa. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky, and said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. May naging aberya ng birthday ni Jennifer Kuya Bono. Kaya pala niya kami inimbitahan kasi ang alam daw niya ay hindi uuwi ang daddy niya na nasa Maynila. Doon nagtatrabaho. Kaso nung nakapasok na kami sa gate ng Encarnacion Subdivision kung saan nakatira si na Jennifer, ay naroon sa gate si Jeric, ang nakababata niyang kapatid. Inaabangan daw pala talaga kami at ang sabi niya, "Huwag daw muna kayong tumuloy sa bahay," sabi ni ate. "Andun kasi si daddy eh. Pero aalis din yun kasi may meeting pa raw siya mamayang gabi sa Manila. Dito muna kayo ha. Ikot-ikot muna kayo dyan oh." Sabi niya tsaka siya nagpedal palayo sa amin.
Napatingin ako kay Simeon noon, Kuya Bono. Napakamot siya sa ulo kasi kanina pa siya atat na nakita ang nililigawan niyang si Jennifer. Nakabike din kaming tatlo noon, Kuya Bono, at yun nga ang ginawa namin. Umikot-ikot kami sa mga lansangan ng subdivision at tumitingin kami ng mga magagandang bahay. Nung mapagod kami ay tumambay kami sa ilalim ng isang puno sa gilid ng kalsada sa isang bakanting lote. Magkakatabi kami at napansin kong kaming tatlo ay pare-parehong nakatingin sa magandang bahay sa kabilang kalsada. Hindi naman gaanong malaki yung bahay. 2 palapag na maganda talaga ang disenyo. Magkakabahay kaya ako ng ganyan someday? Narinig kong sabi ni Jude. Ay oo, tol. Makatapos ka ng pag-aaral eh. Talino mong yan. Tsak magtatagumpay ka pagdating ng araw. Ito ang sabi ni Simeon. Malaking question mark pa nga ngayon kung makakapag-aral lang eh. Alam nyo naman yung buhay namin. Poorest of the poor ang pamilya ko. Paano ako makakapag-aaral sa ganong lagay? Malungkot na sabi ni Jude. Buti ikaw, Simeon, no? Kahit siguro hindi ka makatapos ng pag-aaral, magkakabahay ka ng ganyan kasi mayaman kayo eh. Sabi ko. Hindi kami mayaman, tol. Ano ka ba? May kaya lang, pero magulang ko lang yung may kaya. Hindi ako. At kahit may pera sila, hindi siguro nila ako pagtatayo ng ganyang bahay. Ang dami kaya namin magkakapatid. Eh kung pinagpatayo nila ako ng ganyang bahay, di maiinggit yung ibang kapatid ko. Ay, imposible yun. Eh, ikaw, Gudo, pangarap mo rin bang magkaroon ng ganyang kagandang bahay? Tanong sa akin ni Jude. Hindi naman kailangan maganda eh. Basta ang gusto ko lang, 2 palapag. Kahit simple lang, okay na sa akin yun. Ganun na yung dream house ko. Teka, ano kaya kung mag-goal setting tayo? Narinig kong sabi ni Jude. Anong goal setting? Tanong ni Simeon. Goal setting, yung gaya niyan. Magkakaroon ng magandang bahay pagdating ng araw. Ano game kayo? Paano nga yan? Tanong ulit ni Simeon na talagang may kapurula ng utak. Ako naman ang sumabad. Okay, so anong age natin dapat kapag nagkabahay na tayo ng ganyan? Mga 30, sagot ni Jude. 30? Parang masyadong maaga to kasi ang graduating age sa college 20 o kaya 21. Magtatrabaho ka ng 9 years tapos may bahay ka na ng ganyang kaganda? Malabo, tol, sabi ko. 35 siguro. Sabad ni Simeon na sa bakas ay nakuha na yung point. Pwede, 35. Okay, yan ang achieving age natin ha, sabi ni Jude. At tatawagin natin yan na Dream House Achievement Age or DHAA. Sabi pa ng matalinong si Jude. DHAA? Ulit ni Simeon. Pero teka lang mga tol, paano halimbawa kung ako hindi successful pero nakapag-asawa ako ng mayamang babae, tapos pera niya yung ginamit sa pagpapagawa ng magandang bahay, counted ba yun? Tanong ko. Oo tol, pwede yun. Basta sa kahit anong paraan na makakapagpatayo ng dream house natin, counted yun. Okay, sige. Tandaan nyo tong date na to ha. Ngayon ay October 18, 1998. Ito ang araw na sinet natin ang goal natin na magkaroon ng dream house sa edad na 35. Anong taon ba kapag 35 na tayo? Tanong ni Simeon. Nakita kong sandaling nag-compute si Jude sa isipan niya tsaka sumagot ng 2018. 2018, tol. Tagal pa nun. Nakatawang sabi ni Simeon. Ano, Simeon, call ka? Tanong ko. Oo, call ako. Kahit hindi ako matalino, madiskarte naman ako kaya yakang-yaka yan. Tiwalang sabi ni Simeon. Okay. Goal is set. Malakas na sabi ni Jude. So, sa October 18, 2018, magkikita-kita tayong tatlo at magpapagandahan tayo ng bahay. Sige, okay. Andun pa rin kami sa ilalim ng puno sa Encarnacion Subdivision nang dumating si Jeric, ang kapatid ni Jennifer. Kanino ka po yung hinahanap Bungad niya. Noon ay tumayo si Simeon. Akala niya aayain na kami ni Jeric sa kanila pero hindi pala aalis si Daddy
Bukas na raw babalik ng Manila. Sorry daw sa inyo, sabi ni ate. Nakita ko ang panlulumo sa mukha ni Simeon noon kaya't nag-isip ako ng paraan para hindi siya malungkot. Mga tol, tara na lang sa ilog. Ligo tayo dun, sabi ko. Okay yan, sagot ni Jude na agad na ring tumayo. Malungkot pa rin si Simeon noong nagbabike na kami papuntang ilog pero nung makarating kami doon ay nakita kong ngumiti siya nang mapansin niyang napakalinaw ng tubig. Noon ay naghuhubad na ng damit at shorts si Jude at brief lang ang itinira. Ginaya ko na rin siya pero si Simeon ay nanatiling nakatayo. Oh, ano bang hinihintay mo? Maghubad ka na rin. Nagkambos siya ng ulo tsaka sinabing, ngayon lang ako maliligo sa ilog eh. Pero marunong ko namang lumangoy, di ba? Di ba nag-swimming tayo dati sa resort? Naligo ko naman ah. Oo swimming pool yun. Pareho lang yun tol. Ang pagkakaiba lang, ito umaagos. Noon ay parang napilitan siya Kuya Bono at sumunod siya sa akin noong lumusong ako sa ilog. Si Jude noon ay nasa parteng malalim, kaya't dun din ang punta ko kaso paglingon ko, wala si Simeon sa likod ko. Maya-maya ay lumutang siya pero nagkakawag. Bago pa ako makakilos upang sagipin siya ay nakita kong kay bilis lumalangoy ni Jude para tulungan si Simeon. Hinila niya ito sa pampang. Habol ni Simeon ang hininga niya noon at suka siya ng suka ng tubig. Ay si gago, hindi pala marunong lumangoy. At kung hindi dahil kay Jude, baka nalunod na siya ng tuluyan. Noong mga panahong yon, Kuya Bono, kaming tatlo ay pare-pareho ng 16 years old pero wala pa rin kaming love life. Hindi kagaya ngayong panahon na to, 11 anyos pa lang may jowa na. Sinadya ko si Jude noon sa bahay nila nung hapon ng linggo na yon para magpatulong sa kanya sa paggawa ng love letter para kay Elena. Ang gusto ko kasi noon, Kuya Bono, ay maranasan ko ang magka-girlfriend habang high school ako para mas masaya ba yung alaala ng high school life. Tol, tulungan mo ako. Gawa tayong love letter. Oo ba? Para kanino ba? Kay Elena, tol. Parang nagulat si Jude nung banggitin ko ang pangalan ni Elena. Pagkatapos ay yumuko siya saglit. Pagkatapos ay tumayo. Kuha lang ako ng ballpen at papel, tol. Sabi niya. Noong bumalik siya ay pansin kong hindi siya masaya. Hindi siya kagaya ng dati. Tol, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Halata sa gwapo mong mukha eh. Pabirong sabi ko. Sinulya pa niya ako bago nagsalita. Alam mo kasi tol, crush ko din si Elena eh. Ha? At saka, nasulatan ko na siya. Ganun ba? E di, magkaribal pala tayo sa kanya. Hindi siya sumagot. Tapos, sa'yo pa ako magpapagawa ng love letter. Parang hindi okay yun tol ah. Hindi okay lang yun tol. E di, kung sino na lang magustuhan sa atin ni Elena, di ba? Gawin natin itong parang friendly competition. Kung ikaw yung sasagutin ni Elena, di okay lang sa akin. Hindi ako magbabago o magagalit. Magkaibigan pa rin tayo at tatanggapin ko yung pagkatalo ko. Naku matatalo ba naman kita eh. Guwapo ka, matangkad, matalino. Samantala ako, napaka-ordinaryo ko sa lahat ng bagay. Hindi mo naman masasabi yan, tol. Bakit alam mo ba kung anong takbo ng isip ni Elena at kung ano ang laman ng puso niya? Hindi, di ba? Kaya tuloy mo lang. Tuloy lang natin manligaw sa kanya. May the best man win na lang. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. So, ganun nga ang nangyari, Kuya Bono. Magkaribal kami ni Jude sa iisang babae, kay Elena. Kakaiba kasi ang kagandahan ni Elena, Kuya Bono, napaka-natural. Morena siya na makinis, tapos malamlam ang mga mata niya na naternuhan ng mahahabat, nakapaluhod na pilik mata.
May katangusan ang ilong niya at ang mga labi niya ay natural na mapupula. Simple din lang siyang manamit, Kuya Bono, pero lahat yata ng isuot niya ay bagay sa kanya. Ang hindi ko lang alam ay hindi lang pala kami ni Jude ang masugid na manliligaw ni Elena, kundi maging si Andrew na taga last section. Nalaman ko ito sa hapon habang hinihintay ko si Jude at Simeon sa isang kanto malapit sa school. Nauna kasi akong lumabas noong araw na yon dahil wala kaming klase sa last subject. Nang biglang lapitan ako ni Andrew, kasama niya yung tatlo niyang kaklase. Medyo natakot ako noon, Kuya Bono, kasi yung dalawang kasama niya ay kilala sa school bilang mga leader ng fraternity kung saan kasali din si Andrew at yung isa pa nilang kasama. Nakangisi sila nung palapit pa lang sila sa akin, pero nung nasa harap ko na ay bigla akong sinuntok ni Andrew. "Sige tol, lamugin mo," narinig kong sabi ng isa, pero yung isa'y sinamahan na si Andrew sa paglamog sa akin. Kinokoberan ko na lang noon ang mukha ko, Kuya Bono, hanggang sa maramdaman kong wala nang umaatake sa akin at paglingon ko, sina Simeon at Jude na at yung isa pa naming kasama ang kabakbakan nila Andrew. Noon ay napapangiti ako dahil sa bawat suntok ni Jude ay bumubulagta ang tinatamaan niya. Tumuturit. Maya-maya pa ay nagtakbuhan na sina Andrew, pero may banta sila. Hindi pa daw kami tapos. Humanda raw kami sa susunod. Sumapit ang Valentine's Day noong 1999, isang buwan bago ang graduation namin sa high school. Noon, Kuya Bono, ay may nanalo na sa puso ni Elena. Unfortunately, hindi ako. Hindi si Andrew. Si Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Hindi ko masasabing hindi ako nasaktan, Kuya Bono, kahit pa best friend ko si Jude. Masakit pa rin na hindi sa akin napunta yung babaeng gustong-gusto kong maging kauna-unahang girlfriend sana. Habang nagtatagal pa kasi noon ay parang lalong napapamahal sa akin si Elena, to the extent na bawat gabi bago ako matulog siya yung papasok sa isip ko, at pagmulat ng mata ko sa umaga siya na naman yung nasa imahinasyon ko. Pero yun nga, si Jude ang mapalad. Hindi naman ako umiwas kay Jude, pero hindi na gaya ng dati na kapag wala siya ay hahanapin ko siya. Magkaklase at magkakatabi kami sa upuan ni Simeon at Jude, pero parang may pader na noon sa pagitan namin ni Jude. Hanggang sa sumapit nga ang graduation namin, Kuya Bono, at noon na rin tuluyang nasira yung samahan naming tatlo. Naramdaman na rin kasi ni Simeon na may gap na kami ni Jude, kaya tinamad na siguro siyang puntahan kami. Nang hinayang ako noon sa samahan namin, kaya lang wala rin akong magagawa. Hindi kasi ako sanay magkunwari o dayain yung damdamin ko. Plastikan ba? Hindi ako sanay sa ganon. Kapag kasi magkasama kami ni Jude, natural hindi niya maiwasang magkwento tungkol sa love life niya kay Elena, na makakasakit naman syempre sa akin at magpapaalala sa kabiguan ko. Kaya lang bago matapos ang bakasyon noong April 1999, birthday ko, gaya ng dati, nagluto lang si Mama ng pansit at biko para lang sa amin. Pero may dumating akong bisita na hindi ko inaasahan. Sina Jude at Simeon, at si Simeon ay may dalang gitara. Kinamayan nila ako, niyakap. Ayun, parang okay na ulit kami. Sa kubo sa likod ng bahay namin, doon kami nagstay. Uminom kami ng siyembot at habang nagja-jam kami, gaya ng dati, kami ni Simeon ang taga-gitara at si Jude ang taga-kanta. Mag-heart to heart nga tayo. Initian ko lang siya. Sige na tol, mag-usap kayo. Sayang naman tong samahan natin kung masisira lang dahil sa isang babae. Sabad ni Simeon.
Hindi tol. Okay naman ako tsaka tanggap ko naman na hindi ako yung pinili. Tol, naramdaman kong lumayo ka din Sabi ni Jude na nagulat pa ako nung makita kong may luha sa mata niya. Mahal kita tol pero mahal ko din si Elena Ayokong mamili sa inyong dalawa. Kaya lang naiintindihan din kita. Alam kong nasaktan ka at lagi mo lang maalala yung sakit na yon kapag kasama mo ako kaya umiwas na rin ako. Sorry tol kung umiwas ako. Pero salamat din kasi naunawaan mo naman pala ako. So paano, okay na kayo? Di na masisiri yung grupong to. Sabod ni Simeon. Noon ay napatingin ako kay Jude. Tumingin din siya sa akin at muli niyang inabot ang palad niya para makipagkamay sa akin. Tinanggap ko naman at noon ay nangako nga ako Kuya Bono na kahit nasasaktan pa rin ako ay pipiliin kong magsakripisyo para lang hindi mabuwag yung pagkakaibigan namin. Kahit alam kong mahirap. Ang hangang-hanga sa ganda ng granite. Di sige, ako magdidesign ng bahay mo at ganyan ilalagay natin sa mga dingding sa labas, sabi ni Simeon. Pero ang lahat ng yun, Kuya Bon, ay puro pangarap pa lang kasi incoming 4th year pa lang kami noon at si Simeon ay 2 taon pa sana sa college kasi 5 years din ang kurso niya. Kaso may nilihim sa amin si Simeon. Puro bagsak pa lang grade siya at ang totoo ay irregular 2nd year pa lang siya noong bakasyon na yon at dapat sana ay may summer classes siya pero hindi na siya nag-enroll dahil ang plano niya sa susunod daw na pasukan ay either hihinto na siya or mag-shift sa ibang kurso. Ang mga ito ay inamin sa amin ni Simeon nang malasing kami habang nagja-jam ulit. Nalungkot ako para kay Simeon noon lalo na nung sambitin niya mga salitang ito. Ang hina kasi ng utak ko Alam niyo mga tol, kahit anong pilit kong matuto at sumabay sa mga klase ko,
lagi pa rin akong kulelat. Mula nung mag-college kami, Kuya Bono, ay nakakausap ko rin naman paminsan-minsan si Elena. Casual conversation nga lang kasi madalas magkasama sila na Jude at kung minsan hindi naiiwasan nakasama din ako ni Jude. Pero nung enrollment noong incoming 4th year na kami sa college ay nakasabay ko si Elena sa enrollment at gaya ng dati ay namamangha ako sa kagandahan niya. Magkasunod kami sa pila noon kaya nakapagkwentuhan kami ng matagal. Gudo, ba't ba wala ka pang girlfriend? Nakafocus ka yata masyado sa studies mo. Nakangiting sabi niya. Hindi naman. Wala lang akong makitang higit sa'yo o kaya kagaya mo. Prangka akong sabi. Madami dyan, Gudo. Ano ka ba? Hindi mo lang sila natatagpuan kasi nga hindi ka naman naghahanap. Naniniwala kasi ako, Elena, na hindi yun hinahanap. Kusa yun dumarating sa'yo. Sa bagay, may point ka naman kaya lang, Gudo. Madalang nang kagaya mong 20 years old pero no girlfriend since birth. Change topic na tayo, Elena. Nalulungkot lang ako eh. Mag-girlfriend ka kasi, Gudo. Trust me, hindi ka malulungkot pag mag-girlfriend ka na. Oo, minsan nakakainis, maiiyak ka sa galit o inis pero nagagamot din yun ng lambing ng mahal mo. Tingnan mo kami ni Jude. Higit 3 years na kami. Strong pa din naman kami kasi kaya namin mag-adjust para sa isa't isa. And most of all, nasa isa't isa yung ligaya namin. Kaya kahit sobrang away namin, hindi kami dumadating sa point na kailangan namin mag-break. Magmahal ka na rin, Gudo. Graduating na tayo sa college, oh. Elena, may tatanong ako. Sure, ano yun? Di ba nung 4th year high school tayo, 3 kaming nanliligaw sa'yo. 4? Ba't sino yung isa? Tanong ko kasi ang alam ko ay ako, si Jude at si Andrew lang ang nanliligaw sa kanya. Si Sir Jeffrey. Sekreto siyang nanliligaw sa akin noon, sabi niya. Si Sir Jeffrey ay practice teacher sa school namin noon. Nanligaw pala sa'yo yun. Gwapo yun tsaka matalino pa, sabi ko. Oo, kaso wala akong maramdaman sa kanya eh. Si Jude talaga yung mahal ko. Pero teka, ano ba yung tatanong mo? Yun nga, Elena. Kung hindi si Jude, let's say, hindi nanligaw si Jude sa'yo, sino sa amin ni na Andrew at Sir Jeffrey ang sasagutin mo? Saglit siyang natahimik at nag-isip. Ay nako, wag na, Gudo. Wag mo nang alamin. Okay, sige, okay lang. I respect kung ayaw mo talagang sabihin. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Hanggang sa pasukan na ulit, Kuya Bono, at bago matapos ang first semester, buwan ng October 18 to be exact, ay birthday ulit ni Jennifer na dating niligawan ni Simeon pero hindi naman siya sinagot. Pero naging close friend naming tatlo si Jennifer mula noon at yun nga, nung hapon na yon ay kailangan naming humabol ni Jude sa birthday ni Jennifer kasi umuwi pa si Simeon galing sa Baguio para lang magkakasama kami doon. Hinintay ko pa si Jude noon na matapos ang last subject niya kaya 6:00 na kami nakalabas ng school at bigla pang umulan. Si Jude ang nagdesisyon na umalis na kami ng school kahit umuulan kasi uuwi pa naman daw kami sa mga bahay-bahay namin at makakapagbihis pa kami. Ayaw kasi niyang magpunta ron na naka-uniform siya. Sumang-ayon na rin ako kaya lang wala kaming helmet noon at masakit sa mukha yung patak ng ulan kapag ikaw ang nagdadrive kaya tinigil ko sa isang waiting shed. Kaso makulit si Jude, siya na lang daw ang magdadrive. Balat kalabaw naman ako kaya ko yan. Sabi niya noong paandarin niya ang motor ko. Iba yung kaba ko noon, Kuya Bono. Hindi ko maipaliwanag pero bigla na lang akong kinabahan kaya sinabi ko kay Jude na dahan-dahan lang siya pero hindi niya ako pinapansin.
Hanggang sa pakarubada ay may makakasalubong kaming bus na kahit tulin din ng takbo. Kinabig ni Jude ang motor at di niya nakontrol. Ayun, nadali kami. At malala si Jude. Ako ay nakatayo pa ako kahit dumudugo yung mga sugat ko matapos akong magpagulong-gulong. Si Jude hindi na nakatayo, kaya nilapitan ko siya para ibangon kasi nakita kong nakadapa siya at yung mukha niya nakadukdok sa tubig. Kas paglapit ko nakita kong kulay pula na yung tubig dahil sa mga dugo mula sa ulo ni Jude. Ibinangon ko pa rin siya lalo na nung may mapaparating ng mobile ng pulis. Jude, sabi ko noong pilit ko siyang binibiling. Tapos bigla siyang suminghap. Nabawasan ang kaba ko noon lalo na noong pinilit niyang idilat ang mga mata niya pero agad ding napapikit. Hanggang sa magsalita siya pero hindi ko madinig dahil malakas ang ulan. Pero nakikita kong gumagalaw ang mga labi niya kaya't alam kong may sinasabi siya. Kaya't bahagi akong nilapit yung tenga ko sa bibig niya at doon ay narinig ko ang sinabi niya. Tol, si Elena, ikaw nang bahala sa kanya. Alagaan mo siya, Tol. Para sa akin. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Sinikap ng mga doktor na i-revive si Jude pero hindi sila nagtagumpay. Dumating na rin si Simeon noon sa ospital at bumahadi ng mga mata niya sa luha nung sabihin ng mga doktor na wala na si Jude. Hindi umakyat ng Baguio si Simeon hanggat hindi nalilibing si Jude. Gabi-gabi kami sa lamay. At pati si Elena. Si Elena na masama ang tingin sa akin at halatang may galit siyang kinikimkim sa akin pero hindi ako naglakas ng loob na tanungin siya. Maaring sinisisi niya ako sa pagkawala ng boyfriend niya. Kapag nakikita kong tahimik na umiiyak si Elena sa isang sulok, nahuhulog din ng pusa ang mga luha ko. Hanggang sa malibing na si Jude at makaraan ng isang linggo ay dumating si Simeon sa bahay namin at may dala siyang gitara. Tumambay kami sa kubo sa likod ng bahay at unang tipa pa lang niya sa gitara ay natigilan siya. Napailing-iling at saka lumuha. Wala na tayong singer, Tol. Narinig kong sabi niya kasabay ng pagluha. Di ko na rin napigil ang luha ko. At kaagad kong naalala at kaagad kong na-miss si Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude.
Sa school, Kuya Bono, napakaraming pagkakataong makakasalubong ko si Elena. Pero kapag nakita niya ako'y iiwas siya. Pero isang hapon matapos siyang mag-iba ng dadaanan nung makita niyang makakasalubong ko siya, ay umiwas siya at hinabol ko siya. Elena, teka lang. Tawag ko sa kanya habang hinahabol ko, pero lalo niyang binibilisan ang lakad niya, kaya tumakbo ako at humarang ako sa dadaanan niya. Noon ay tumigil siya pero nakayuko. Elena, wala akong kasalanan sa pagkawalan ni Jude. Nasaktan din ako sa pagkawala niya. Noong iangat niya ang mukha niya ay hilam sa luha ang mga mata niya. Kasunod noon ay humakbang na naman siya at iiwan na naman ako, pero pinigilan ko siya sa pamamagitan ng paghawak sa braso niya. May bilin sa akin si Jude bago siya nawala, sabi ko. Noon ay humarap siya sa akin at hinintay ako magsalita. Elena, hindi ako umaasa ng kahit anong mula sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo ang sinabi ni Jude sa akin bago siya nawala. Na ako na daw ang bahala sa'yo. Naaalagaan daw kita. Matapang ang titig na ipinukol sa akin ni Elena bilang sagot. Sa mga sinabi kong yun, umalis siya ng walang imik. Mula noon, Kuya Bono, ay umiwas na rin ako kay Elena. Hindi lang dahil sa alam kong nasusuklam siya sa akin, kundi dahil sa nahihiya na rin ako sa sarili ko, kasi iniisip niya na gawa-gawa ko lang yung sinabi ko sa kanya tungkol sa bilin ni Jude. Si Simeon ang nagsabi sa akin. Nakausap daw kasi niya si Elena. Nagtapos ako ng college nung sumapit ang Abril. Si Simeon ay hindi na nag-aral ulit. Nagnegosyo na lang siya ng pag-aangkat ng gulay sa Baguio tsaka binabagsak sa Cabanatuan at Baler. Noon pa lang ay kumikita na ng maganda si Simeon at binalikan ang panil naming naalala, si Jude. Hanggang sa, Tol, tara sa sementeryo, doon tayo uminom, sabi niya. Kaso pagdating namin sa puntod ni Jude, naglinis pa kami kasi madamo na. Tapos yung pintura ng nicho nababakbak na. Doon sa ibabaw ng nicho namin nilapag yung alak at pulutan. Tol Jude, may maganda akong balita. Alam mo ba, sinagot na ako ni Jennifer. Kami na, Tol. Nakatawang sabi ni Simeon pero umaagos ang luha. Noon ay napaluha na rin ako. Tol, sana nandito ka pa. Ito, may dala akong alak. Mahal to. Sayang, puro syembot lang dati yung napagsaluhan natin. Ngayon kaya ko nang bumili ng ganito, wala ka na. Noon, Kuya Bono, ay nanikip ang dibdib ko at dumami ang luhang bumalong sa mata ko nung ako naman ang magsalita. Tol Jude, galit sa akin si Elena. Kahit anong gawin ko, umiiwas siya. Nilubayan ko na siya, Tol, kasi pakiramdam ko, nasisira ko yung araw niya pag nakikita niya ako. Kaya, Tol, patawarin mo ako kasi hindi ko natupad yung bilin mo sa akin. Naalagaan siya. Ayaw sa akin eh. Pasensya na, Tol, ah. Dumaan ang maraming araw, buwan at taon, Kuya Bono. Noong 27 years old ako ay nahumaling ako kay Diana na sales lady rin sa tile center na pinagtatrabahuan ko din bilang salesman.
Sinagot naman ako ni Diana, kaya lang habang tumatagal ay nakikilala ko siya at dumadami yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya hanggang sa malaman ko na ganun din pala siya sa akin. Naghiwalay kami ng walang samaan ng loob. Tapos noong Pasko ng 2011, nagpabinyag si Simeon sa pangalawang anak nila ni Mrs. niyang si Jennifer. Doon ay nakilala ko naman si Gina na malayong kamag-anak ni Jennifer. Maganda si Gina, Kuya Bono, napakaputi. Kahit alam kong alangan ako sa kanya pero nagulat ako nung malaman kong ayon mismo sa kanya ay hindi raw siya tumanda sa edad na 27 kung naghihintay lang siya ng gwapo. Hindi raw siya bumabase sa itsura. Sa ugali daw siya tumitingin. Niligawan ko nga siya, Kuya Bono, at alam mo bang inabot ang paniligaw kong yun ng 1 taon bago niya ako sinagot noong 29 years old na ako at siya naman ay 28 na. Gusto ko na siyang pakasalan kaagad noon, Kuya Bono, kasi kilala ko na siya dahil sa 1 taon kong paniligaw ay alam ko na ang likaw ng bituka niya. Isa pa, may boyfriend na noon si Elena. Isang guwapong seaman na taga Bacolod ang balitadong lagi niyang bisita. At kinumpirma yon ni Simeon at Jennifer. Nagbabalak na nga daw silang magpakasal. At noong araw nga ng kasal ni Elena, Kuya Bono, May 2012 noon, ay dama ko ang lungkot sa puso ko. Matinding lungkot yun. Dahil yun na ang tunay na pagtanggap ko na talagang hindi na magiging kami ni Elena. Oo, Kuya Bono, kami na ni Gina noon pero hindi pa rin nawawala sa puso at isip ko si Elena. At yun nga nung araw ng kasal niya, noon pa lang talaga ako sumuko. Noon ko pa lang tinanggap na talagang wala na. Finish na. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay nalipat na ako sa Maynila dahil nirekomenda ako ng boss ko sa tile center sa distributing company bilang salesman. Mas mahirap ang trabaho pero mas malaki ang sweldo, halos doble. At kailangan ko yun dahil habang tumatagal ay nararamdaman kong naghahangad si Gina na sana ay mas mapera ang naging boyfriend niya. At isa pa nga, may pinag-iipunan ako. Babe, ba't di ka kaya mag-abroad kahit 2 years lang? Tapos pag-uwi mo tsaka tayo magpakasal. Ni minsan di pumasok sa isip ko ang mag-abroad. Mabilis ko sagot. Suggestion lang naman para makaipon ka kaagad para sa kasal natin. Bakit anong klaseng kasal ba yung gusto mo, babe? Yung in grande ba talaga? Siyempre naman, lahat ng babae ganun ang gusto. Hindi rin. Si Jennifer, yung asawa ni Simeon, 80,000 lang ginastos ni Simeon dun ah. Dahil ayaw ni Jennifer na magastos na kasal. Kasi alam niya yung halaga ng pera. Well, hindi ako si Jennifer. Magkaiba kami. Kung siya cheap na kasal ang ginusto niya, ako hindi. Minsan lang ako makakasal sa buong buhay ko. Kaya gusto kong ma-impress mga guests ko sa aking very special day. Hindi ko pinakinggan si Gina, Kuya Bono. Ayoko talaga mag-abroad at ang sabi ko sa kanya, kung ayaw niya ng simpleng kasal, maghanap siya ng mayamang boyfriend. Akala ko noon hihiwalayan na ako pero hindi naman pala. Nagpakasal kami noong 33 years old na ako at siya naman ay 32. Kung hindi pa nagkasakit ang papa niya na humiling sa kanya ng apo ay parang hindi pa niya ako pakakasalan. Alam kong napilitan lang siya at ako naman aminado ako, Kuya Bono,
Desperado na lang din ako magkaroon ng asawa noon kaya siya ay pinakasalan ko. Pero kung pagmamahal ang usapan, si Elena pa rin ang mahal ng puso ko kahit noon ay wala na akong balita sa kanya. Noong ipinanganak ni Gina si GB, ang aming anak, ay madalas na kaming mag-away. Lumabas ang pagiging materyosa ni Gina. Hindi pala siya pwede sa mga simpleng bagay lang. Ayaw niyang malosyang kaya't kung ano-ano ang mga pampaganda at pampapayat na binibili niya na pinag-aawayan naming madalas kasi aminado ako, kuripot na ako noon dahil may pinag-iipunan akong mahalagang bagay. Noong mapuno siya sa akin, nag-alsabalutan siya at dinala niya si GB. Umuwi siya sa kanila. Hindi ko sinundo, hindi ko sinundan. Nabubwisit kasi ako noon dahil magastos siya at malaki ang nababawas sa ipon ko. Wala pa kaming sariling bahay at 2 taon na lang noon ay DHAA na namin. Oo Kuya Bono, kahit wala na si Jude ay itinuloy namin ni Simeon yung goal namin. Hindi pa rin nakakapagpatayo ng bahay si Simeon noon kahit alam kong nakaipon na siya. May sapat na siyang pera. Parang hinihintay lang niya ako. Pero ang budget ko noon ay kapos pa. Kakayanin ko rin siguro magpatayo pero kailangan kong mag-loan sa bangko. At gagawin ko yon para lang makalaban ako sa challenge o sa goal na yon na binuo namin noong kami mga 16 years old pa lamang. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. Inabot na ng 3 buwan, hindi pa rin bumabalik si Gina, Kuya Bono. Noon ay kinausap ako ni Simeon at nasabi ko sa kanya ang dahilan ko. Ang payo sa akin ni Simeon noon, Tol, aanhin mo naman ang magandang bahay kung wala ka namang iba bahay. Suyuin mo yung asawa mo, Tol. Iuwi mo siya. Hindi ko siya sinagot. Hindi rin ako kumibo. Ba't ba inabot pa pala ng 3 buwan na hindi mo pinupuntahan man lang? Meron ba namang ganun? Mahal mo pero natitiis mo? Hindi ko siya mahal, Tol. Sa wakas ay nasabi ko. Natigilan si Simeon na patitig sa akin. Minsan lang nagmahal ang pusong to. At hanggang ngayon, Tol, si Elena pa rin ang mahal nito. Pero Tol, nag-asawa na si Elena. Alam ko. Hindi na rin naman ako umaasa kay Elena pero sinasabi ko lang sa'yo para maunawaan mo kung bakit hindi ko magawang mahalin si Gina. Kasi nandito pa rin si Elena, Tol. Nandito pa rin siya sa puso ko. And I love you so. The people ask me how I live till now. I tell them Pero bilang isang lalaki lang at para lang maging tama ako sa paningin ng iba, pinuntahan ko si Gina at inaya kong umuwi na pero tumanggi siya. Wala na raw siyang damdamin sa akin at mag-aasawa daw siya ng iba. Pakiusap ko lang sana sa'yo, Gudo, kapag nangyari yon, huwag mo kaming guguluhin. Mag-asawa ka rin kung gusto mo. Kanya-kanya na tayo. Sinimulan ko ang pagpapatayo ng bahay ko noong January 2018 para kako after 9 months ay yari na at aabot sa deadline namin na October 18, 2018 na siyang usapan namin noong 15 or 16 years old lang kaming magkakaibigan. Nailoan ko sa Pag-ibig, Kuya Bono, ngunit parang limitado pa rin ang budget ko, parang mabibitin. Buwan ng September ay patapos na ang bahay ni Simeon at napakaganda. Bilib ako naman sa talent niya sa pagdidesign ng bahay. Itong sa akin ay simple lang. Kasi simple lang naman talaga ang gusto kong bahay. Basta ang gusto ko lang noon, 2 palapag at natupad naman yon. Noon ay nagta-tiles na rin sa mga sahig ang mga binayaran kong mason hanggang sa kailangan na rin ng tiles para sa kitchen counter. Nagpunta ako sa tile center upang tingnan kung ano ang available para sa kitchen counter ko at pagdating ko doon ay agad kong nakita yung granite plank. At agad bumalik sa alaala ko
si Jude. Noon ay tinawagan ko si Simeon, Kuya Bono. Dumating naman siya sa tile center. Bumili kami ng 6 na piraso ng granite plank. Pero hindi yun para sa counter ng kusina ko, kundi para sa katuparan ng pangarap ng isang napakahalagang tao sa amin ni Simeon. Kinaumagahan ay nasa sementeryo kami ni Simeon at may kasama kaming isang mason at dala namin yung 6 na piraso ng granite plank para ikabit sa nicho ni Jude. Ang pangarap kasi noon ni Jude, kung maalala niyo pa, babalutin daw niya ng granite plank ang magiging bahay niya. Hindi nicho ang tinutukan niya noon, syempre, kundi ang dream house niya. Pero sa sementeryo na siya nakatira, di ba? Kaya yun na yung bahay niya at yun ang binalot namin ng granite. Kami ang katulong ng mason sa pagkakabit ng granite. Kinakausap namin si Jude habang ginagawa namin ang nicho niya. Nang biglang may babaeng nakaitim na dumating at may dalang bulaklak. Natigilan ako at dahan-dahang napatayo nang makita ko siya. Si Elena. Baby, are you crying? Do the tears belong to me? Sa akin siya nakatitig noon, Kuya Bono, at nung sa wakas ay nagawa kong ngumiti. Ngumiti din siya sa akin ng bahagya. Pero nung mapako sa ginagawa naming nicho ang paningin niya, nakita kong kumislap ang mga nag-uunahang luha mula sa mga mata niya. Close your eyes and rest your weary mind. I promise I'll stay right here beside you. Bakit ka naman nakapurong itim, Elena? Para kang namatayan ah, tanong ni Simeon. Namatayan naman ako ah. Eto nga dinadalaw ko, di ba? Hindi, akala ko yung asawa mo pinagluluksa mo. Buhay pa yon, pero wala na kami. Noon ay napatitig ako sa mukha ni Elena. Napasulyap din siya sa akin. Eh bakit? Naghiwalay kayo? Tanong ni Simeon. May diferensya pala ako sa matres. Hindi pala ako magkakaanak kahit kailan, kaya ayun. Niwalayan ako. Masakit pero naunawaan ko naman kasi, di ba kayo mga lalaki, mahalaga sa inyo na may pagpapamanahan kayo ng pangalan nyo. Eh di single ka ngayon. Pareho kayo ni Utol Gudo. O baka naman kayo talaga nakatadhana. Pabirong sabi ni Simeon. Eh kung gusto ba niya sa babaeng baog, edi sige. Narinig kong sabi ni Elena at yun ay mabilis kong sinagot ng oo. Oo, gusto ko. Gusto ko, Elena. Kung ikaw yun, sure ka. Hindi ka magkakaanak sa akin. Sure ako. Hindi anak ang habol ko sa'yo, Elena, kundi ikaw mismo. Noon ay biglang nagsalita ng malakas si Simeon. Oy, Utol Jude. Eto na. Matutupad na ang hiling mo kay Utol Gudo. Maaalagaan niya na si Elena. Noon, Kuya Bono, ay nilapitan ko si Elena. Dumikit ako sa kanya. At siya naman ay sumandal sa akin tsaka sinabing, sige, manligaw ka ulit. Today, our lives were joined, became entwined. I wish that you could know how much I love you. Sa ngayon, Kuya Bono, ay nagsasama na kami ni Elena dito sa aming bahay. Umabot naman sa deadline noong October 18, 2018. Pero bago kami nagsama ay pinauna ko muna si Gina na mag-asawa ng iba. Noong nagsasama na sila nung lalaki ay pinuntahan namin sila ni Elena at nag-usap-usap kami para malinaw lang ba
Noong una, tinapat ako ni Elena na wala siyang pag-ibig na nararamdaman sa akin, pero pag-aaralan daw niya akong mahalin. Tinanggap ko yun, Kuya Bono. Okay lang sa akin. Ang mahalaga, mahal ko siya. Pero sa awa ng Diyos ay eto ngayon at ramdam ko naman na mahal na niya ako dahil sa mga pagsiselos niya sa mga babaeng nakakachat ko. Hindi lang niya alam na mga kakutsaba ko talaga mga babaeng yun na mga sales lady sa mga tile centers na pinupuntahan ko. Noong May 2019 ay nagpunta kami sa Ubando, Bulacan para sumali sa Ubando Fertility Rights para baka sakaling mabuntis si Elena. Hindi naman kami umaasa pero taimtim ang panalangan namin na malay mo, pagkalooban kami ng anak. Dapat noong May ng taong ito ay nagpunta rin kami sa Ubando kaso nga lang ay lockdown naman dahil sa COVID kaya hindi kami nakapunta. Kuya Bono, mabigyan man kami ng anak o hindi, maligaya kami. Isa pa hindi rin namin inaalis yung option na mag-ampon kung sakaling hindi na talaga magdadalang tao si Elena. Close naman siya kay GB, yung anak ko kay Gina. Nasustentado ko rin syempre. Kuya Bono, dito ko natatapusan ng kwentong ito ng buhay ko at ang kwentong ito ay nais kong ialay kay Jude, ang aking pinakamamahal na kaibigan. Utol, mahal na mahal ka namin. At alam kong masaya ka na ngayon dahil safe na ang mahal mo. Mahal natin para si Elena. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Gudo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude. Gudo! Ano ba? Ang ganda ng kwento mo, ha? Medyo nakakalungkot lang talaga kasi nawala si Jude. Pero ganoon talaga trabaho, tadhana, no? Imagine mo, nasa piling mo ngayon yung babaeng gustong-gusto mong makapiling habang buhay. At hindi ka na nakapaghintay, nag-asawa ka na, pero sa dulo, kayo pa rin pala ni Elena ang pagtatagpuin. At maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa DKB Dear Kuya Bono. Hangad namin na sana ay patuloy na maging maligaya kayo ni Elena sa inyong buhay. Patuloy kayong magmahalan at sana ay pagkalooban din kayo ng anak ng ating poong may kapal. Again, thank you for sharing your story dito sa DKB Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, the Kahugot YouTube channel. At sa mga kahugot natin gusto mag-share na kanilang kwento ng buhay at pag-ibig sa DKB, isang lamang sa ating email address na dearkuyabono@gmail.com. At 3,000 words minimum po at 4,500 maximum. Sa mga nag-send na ang iiksi ng mga sinend nyo, paano naman po natin babasahin na napaka-iiksi ng mga letters nyo? Pakidagdagan po mga kahugot. Okay? So hanggang sa muling matawid po sa ating programang DKB Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, the Kahugot Channel. Please subscribe, Kahugot. Maraming salamat. Ingat. God bless and stay safe.